O ito, isa pa. O isa, may yung bail hearing ni Senator Bong Revilla, nagtutuloy-tuloy pa rin mga bossing yung kanyang bail hearing. At ilang linggo na nakakalipas, ilang mga testigo na yung sumalang, wala pa rin nagbibigay ng patunay na si Bong Revilla may kasalanan. Ngayon, naglalabas na naman mga bossing etong Department of Justice o Ombudsman pala. Naglalabas ang Ombudsman na makakasuhan daw ng plunder etong si Chis Escudero. Dahil si Chis Escudero daw ay ay dating Senate President na isa daw siya sa mga pumirma, nagbalangkas ng 2025 GAA. Kaya takang-taka ako, bakit ang Ombudsman inuuna si Chis Escudero? Bakit hindi si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos? Okay man lang kung si Chis Escudero, pero dapat silang tatlo, kasama si Romualdez, kasama si Bongbong Marcos, kasi sila man 'yan. Sila man yung mga pumirma diyan, sila man yung gumawa ng GAA na 'yan. Bakit si Chis lang? Bakit si Bong Revilla lang? Bakit si Villanueva lang? Bakit si Jinggoy lang? Bakit senador? Bakit walang congressman? Bakit si Kimbo hindi ipatawag? 'Di ba? Isa si Kimbo sa mga, sabi nga tumanggap pa ng mali-malitang pera, at the same time, siya yung pumalit kay Zaldico. Siya actually yung tawag dito, nagtuloy nung 2025 na maging appropriations sa committee chairwoman. So bakit hindi 'yun? So dito pinapakita lang talaga na inuuna yung mga senador, kasi yung mga senador na yan yung mga boboto sa impeachment ni BP Sara pagdating sa Senado. Magiging mga impeachment court justice yung mga yan. Judges pala. So ngayon, pinahihina nila lahat ng mga pwedeng bumoto pabor kay Inday Sara, sinasaktan nila, sinasakal nila o hinahawakan nila sa leeg. Baka sakaling ma-impeach talaga si Inday Sara at mabali nila ang prinsipyo ng mga ito na bumoto na i-impeach si Inday Sara. Yun yung nakikita natin, kasi bakit sila? Ang dami-dami naman. Dito kay Bong Revilla, ganun din. Bakit si Bong Revilla hanggang ngayon nakakulong pa, 1 linggo na ang nakakalipas, ilang mga testigo na ang sumalang, wala naman nagsasabi, nagpapatunay, nagbibigay ng ebidensya na si Bong Revilla sangkot talaga dito sa pagnanakaw na ito. Again, hindi ko sinasabing hindi siya sangkot. Ang sa akin lang, kung sangkot siya, dapat makapagpakita sila ng hard evidence. Wala silang pinapakitang hard evidence, tapos siya nakakulong. Si Martin Romualdez hindi, si Bongbong hindi, si Sandro Marcos hindi, si Kimbo hindi. Diba? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, tapos kakasuhan yung mga senador, itong mga congressman, wala. Bakit? Bakit wala? Anong meron? Pakinggan natin tong issue na to, itong balitang ito. Yan sa kasong malversation kaugnay ng flood control scam. Live mula sa Quezon City, may express report si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, bakit ba nabanggit si Yusek Cabral? Nikki, lumalabas kasi na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral mismo ang nagutos na maipasok sa budget ang subject project ng malversation case. Si Cabral ang nagsabi ipasok sa project sa DPWH yung nire-request ni Bong Revilla. Nire-request niya, legal ba ang pagre-request? Opo. Ang insertion, legal ba? Sabi nila, nangyayari na daw yan noon pa. Ako bilang isang senador, pwede ako maglagay ng mga proyekto. Ang tanong, sino magpopondo ng proyekto na yun? DBM, DPWH. So ngayon, papaano nyo mapapatunayan na tumanggap nga ako ng kickback? Kailangan meron ding hard evidence para mapatunayan nyo na tumanggap ako ng kickback. Ang connection lang ni Bong Revilla dito sa skandalo na to, yung Ghost Project, siya ang proponent. Pero sinabi na rin ni Sandro Marcos na kami, yun ang trabaho namin talaga, maglagay ng mga proyekto. Nasa DPWH na yan kung igagrant nila yung proyekto namin. Ngayon, gumagawa ng istorya etong sila Bryce Hernandez, Alcantara, itong sila Yusek Bernardo, na may kickback daw sila at binibigyan din daw nila ng kickback yung mga senador at mga proponent. Ang tanong, anong ebidensya na makapagpapatunay nun? Wala, kwentuhan lang, parang Madriaga. Ngayon, umamin sila doon sa Senado na may kasalanan sila. Tapos nung nakaraan arraignment, sumumpa rin sila na wala silang kasalanan. Nagsoli na sila ng mga pera, pero sinabi nila wala silang kasalanan. Ano ba talaga? Falsis uno, falsis omnibus. Sabi, papasok na naman tayo dyan. Pag nagsinungaling ka isang beses, wala ka ng kredibilidad. Nagsinungaling ang mga yan. Sila Bernardo, sila Alcantara, si Bryce Hernandez. Nagsinungaling na sila. Sinabi nila sangkot sila, biglang ngayon hindi na. Tapos ngayon si Bong Revilla na lang.
Ano namang hindi naman si Bong Revilla na disburse ng pera, hindi naman yan pera nakuha ni Bong Revilla tapos ibinigay sa kanila, hindi. Proyekto lang naman yung kay Bong Revilla tapos yung DBM ang nag-budget sa DPWH para dun sa proyekto na yun. Oh, anong kasalanan niya doon? Lahat naman may proyekto si Risa Ontiveros nga, ang dami-dami mga proyekto hindi pa rin tapos hanggang ngayon eh. Oh, bakit hindi natin ikulong yan? Oh, kaya si Bong Revilla ang pinapanagot ngayon kasi nga siya yung pinakamadaling bigyan ng mga ganitong klase ng mga bintang kasi may dati na siyang kaso. At para lang masabi na kaalyado ng gobyerno nakakulong ngayon, para lang masabi na kita nyo kahit kakampi nakakulong. O kaya ngayon ginaganito nila si Bong Revilla. Tsaka isa pang nakikita kong problema rito kay Bong Revilla, taga Cavite siya. Ang tumira sa kanya puro taga Cavite. O sino? DOJ taga Cavite. Si Remullon, 2 Remulla taga Cavite. Si Panfilo Lacson taga Cavite. So anong ibig sabihin yan? Pwedeng politika rin yan sa Cavite. Kaya ginagano si Bong Revilla kasi nga dahil natalo siya sa pagkasenador, tatakbo sana yan ng gobernador diyan sa sa Cavite. Paano na? Kaya ngayon pa lang dinidemolition job na nila. Yun yung mga nakikita natin posibilidad, pwedeng totoo yan, pwedeng hindi. Pero sa nakikita natin ngayon, mali yung sistema na si Bong Revilla nakakulong tapos nakalaya si Bongbong, nakalaya si Romualdez, nakalaya si nasa laya si Charis tapos si Saldico. Hanggang ngayon nagtatago. Ano pa? Dating Senador Bong Revilla. Yan ang kinumpirma ni DPWH Division Chief of Planning Service Engineer na si Peter Paul Cortez sa bail hearing ng malversation case si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito. Bitbit ang original at certified true copy. Iprinisinta ni Cortez sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ang listahan ng mga proyektong si Revilla umano ang proponent. Aniya na ipasok umano ang mga proyektong ito sang-ayon sa direktiba ni Cabrala at sa koordinasyon ng naturang engineer Angelo Domingo mula sa Programming Division ng DPWH na siya namang coordinator para sa mga senador. Lumalabas na may pangalan ni Revilla ang mga papeles pero wala naman itong pirma. Walang pirma. May pangalan pero walang pirma. Ngayon ako kasi bilang isang mangbabata senador, maglalagay ako ng ng project. Sana ma-approve kasi para yan sa mga nasa constituents ko eh. Kung hindi ma-approve, dahil nilagay ko yan dyan, ipupush ko yan. Yung mga proyekto ko, prioritize nyo naman. Kasi nandiyan yung pangalan ko. Pero hindi naman preba yun na sinasabing, yung mga proyekto ko tapos yung kickback ko wala namang ganun. Wala rin namang kontrata makapagpapatunay nun. And then dito sinasabi na may mga pangalan si Bong Revilla dun, wala namang pirma niya. So nag-fail na naman sila para i-connect kay Revilla ito. Na i-connect lang nila kay Revilla ito dahil siya yung proponent. Yun lang. Proponent lang siya. Hindi talaga nila ma-prove na may corruption or may pera siyang kinuha sang-ayon dito sa mga aligasyon sa kanya. Wala rin umanong receiving copy o transmittal copy ang dokumento na posibleng idiin si Revilla sa kaso. Walang transmittal copy, walang receiving copy na makapagdidiin sa kanya. Ba't siya nakakulong? Again hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Pero mga bossing naman, hindi naman tayo siguro mga bobo rito. Nakikita naman natin yung pattern ng gobyerno na naghahanap lang sila ng masisisi para maiiwas sa kanila. Sabi ko nga kung sino yung mga nakakulong ngayon, karamihan dyan o lahat dyan, walang mga kasalanan yan. Etong gobyerno natin mga bossing, itong mga nasa gobyerno na mga nasa laya ngayon, malaya pa rin na nakakapambaboy sa Pilipinas, yan ang dapat na mga makulong. Yan ang dapat na mga talagang mabulok sa kulungan. Niki, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula nang matapos humarap sa witness stand si Cortez na agad namang nilisan ang Sandigan Bayan. Mamayang hapon ay ihaharap ng prosekusyon ang isa pang witness nito na si Jose Jason Cruz. Habang sa Webes naman ay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang haharap na isa sa mga nagdawit kay Revilla sa flood control scam. Idadawit lang nila yung pangalan kasi siya yung proponent Low hanging fruit nga, idadawit nila. Kaya ba nilang patunayan? Hindi nila kayang patunayan yan. Katulad ng sinasabi, sa linggo na, siyam na testigo, wala pa ring wala pa ring yung kahit nga mga ganyan receiving copy pero maililink kay Bong Revilla. Hindi naman si Bong Revilla ang nagbalangkas ng GAA. Hindi naman si Bong Revilla ang boss ng DPWH. Hindi naman si Bong Revilla ang boss ng DBM. Siya lang ang naglagay ng proyekto. Lahat ng mga senador may mga proyekto yan. Lahat ng mga congressman may mga proyekto yan. Ang nag-allocate ng infrastructure projects DPWH. Tapos ang nagpopondo niyan DBM. Sino ba amo niyo mga yan? Si BBM. Sino bang gumawa ng NEP? Sino bang gumawa ng nag-allocate ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno? Congress. 'Di ba? Diyan pa lang palpak na so hindi natin dapat pinapalagpas ito. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay